Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Alright, ito na po yung inaasam-asam ng ating asosasyon sa pangunguna ng ating presidente na si Mr. Bangon na mapatag na, mabakho o mabuldos. Pagkatapos nito, i-konkreto na, okay? Sa tulong po ng ating barangay kapitan na si Kapitan Kidlat o kaya ay Kapitan Frank Lamsen. Ang kanyang palayaw ay Kapitan Kidlat. Okay, so ito pong area nito ay pinangako niya itong April na isisemento. Ito po yung inaasam-asam ng mga residente kasi dumarami na po talaga ang mga naninirahan dito. Ito po ay bandang bungad sa itaas po. Yun po yung ating outpost sa likod lang po ng barangay. Right, sa mga napunta na rito, tsaka meron ng area dito, ito po yung pinaka-good news sa ating lahat na meron ng equipments na ginagamit, hindi yung katulad dati na mano-mano. So napakadami po kaming nagtutulong-tulong para mabungkaling daanan para makapasok kasi nung dumating tayo nung nakarang taon, ito po ay pang pang tao lang. Okay, alanganin pa sa motor. Pero ngayon, sa tulong ng bayanihan at sa wakas, andito na po ang inaasam-asam na equipment na ipinangako ng ating barangay kapitan na si Kapitan Kidlat dito sa samahang pinagbuklod ng Silangan Association sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Right, ito po ang number 1 na asosasyon dahil maganda po ang inisyatibo ng ating presidente. Napakabilis po ang kanyang aksyon dahil ang puso niya ay para sa mga mamamayan dito sa kanyang nasasakupan sa samahang pinagbuklod sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Itong gilid na ito ay medyo alanganin pa, kailangan pang babakbakin. Ayan, so ito po yung papunta doon sa Phase 5 and Phase 6, Phase 4 at saka Phase 7. Ito po yung access ng Phase 4. Napakaliit lang pero kayang-kaya ng pasukin ng truck. One way nga lang po. Kung may sumalubong, so maghanap pa ng salubungan. Okay? Atras yung isa. So ito medyo umbok pa, ito yung papatagin. So mula doon, ito naman po tayo. Ayan si ate, kumakaway-kaway. Hello po sa ating channel, Kabundukan Prime. Ito po yung mga prime lots dito guys, mga overlooking. So napakaganda po ang area natin dahil hindi po ito katulad ng mga squatter ang dating. So may minimum lot requirements, 50 square meter. So ito po yung kalsada papunta doon sa baba. Ito po yung main road. Yung kanina pababa, yun po yung access road, 3 meters lang po. Ito po ay 8 meters. So once na ito ay na pantay-pantay yung mga lupa dito, susunod na po ang pagkukongkrito. So maraming salamat. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po tayo sa ating butihing kapitan na si Kapitan Kidlat dito sa samahang pinagbuklod, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Alright, so pupunta tayo mamaya. Dadaan natin yung isa pang access. Ito po yan papuntang Phase 6. Yan, diretso po yan doon sa dulo. Okay, itong area po natin ay nasa 46 hectares po ito na ipinamahagi ng mga tao. Okay, so ito po yung access natin na ginagawa nating tulungan dati, bayanihan. Ginagawa natin ng imbornal. Okay, tulong-tulong po ang ating mga kasamahan dito para lang makadaan yung truck. Ang good news po, nakadaan na. Yun nga lang, medyo masikip pa po talagang daanan. Kaya sa ngayon pa lang ay nagpapasalamat tayo dahil inumpisa na po pagbungkal. Okay, bumaba na po yung bako. 1 month daw po yan dito. Sa loob ng 1 month, so napakalaki na po ang progress na magagawa ng ating bako. Dahil dito pa lang po sa ilalim, nung nakapasok yung truck, napakarami na pong nagpagawa. Okay? Ng mga bahay tulad niyan, gagawing 2 palapag. Malalaki po ito. Okay? Dahil ang hirap po talaga maghakot ng materyales. Right. Unahan, marami po at may mga kasalukuyang gumagawa. Yung iba, kubo-kubo lang dahil ito po ay minamadali ng munisipyo na magkaroon ng bahay o tirahan or pinaka-list yung kubo para maikabit yung plate number dahil tinataging na po ito ng munisipyo. So legit na legit po ito. Ang kagandahan dito, pang executive po yung ating sukat ng lote. Okay, merong 50 square meter sa harap, 50 square meter sa
likod, sa harap ng main road, meron siyang access road sa likod. Okay, ito po yung mga minamaniobra natin nung nakaraan, guys. May kunting mga simento-simento pa dahil yun po yung inuuna natin dahil maputik po yun, dahil kanal po yun. Ilagyan natin yung bornal. So ito po yung main road. Ayan. Yun po yung kanina, pagbaba doon. Okay, papunta rito. Lagyan ng imbornal para makadaan yon sa lubong na yung mga sasakyan. Dito po, main road. So doon po tayo kanina galing sa imbornal. Yun po ay access road. So napakalaking progress na po dito sa loob ng isang taon pa lang po tayo mula nung dumating tayo last year, April. Okay? Tao lang po talaga makadaan dito, guys. Hindi makadaan yung motor. Pero dahil sa inisyatibo ng ating butihing presidente ng ating asosasyon na si Mr. Bangon, nakakabangon po ang ating asosasyon kahit wala pang aksyon ng ating government. Pero ang napakalaking aksyon po ay nai-award po sa ating asosasyon itong area na ito. 46 hectares po ito, guys. Ayan. So, marami na pong naninirahan dito. Meron na kasing internet tulad nito. Ang may-ari po nito ay teacher. Okay, ng Santulan, Pasig. Ngayon ay nagpagawa na rito upang dito na manirahan dahil sayang ang upa, 5,000 a month. So ito medyo tarik-tarik pa ito. Ito po ay babawasan pa ng backhoe. Pero for the meantime, nakakadaan na po yung truck dito. Yan papunta. Mano-mano po naman itong ginagawa, guys. So, maraming paltos naman inabot dito pero napakasarap pakiramdam pagkatapos nang nakadaan yung truck dahil umuusbong na po yung ekonomiya dito, guys. May mga tindahan na. Yan, mga naka-cyclone wire na yung kanilang mga bakod. Okay? Yan, katulad nito, yung ating kasamahan. Ito po yung aking area na sinasalo ng ating kaibigan. Ito na po. Ayan, nagtatayo na po siya ng kubo. Inahabol niya itong John para magkaroon ng tagi, magkaroon ng plate number. Okay? Dahil once na nagkaroon ng plate number, meron ka ng pangalan sa ating City Hall ng San Mateo, Rizal na soon ay ito ay magiging city. Then, number 1 po ang San Mateo, Rizal na magiging city, okay, sa buong province of Rizal. Bukod sa unang city ay ang Antipolo. Okay, so ito po yung mga kalsada natin dito ay lupa pa lang pero kahit pa paano kung tag-init kaya nang pasukin ng mga motor at sasakyan. Ang problema lang pag umulan dahil sobrang dulas po. Ayan, may mga nung naka-cyclone na to, nakabagod 600 km. Magawa na rin po sila, may mga kubo-kubo na. Okay, mula doon tayo kanina. Ngayon papunta naman tayo doon sa isa sa pinaka-prospect natin na area na i-babakho. Okay? Ito po yung access road papunta doon, shortcut. Pero dito tayo sa main road. Ayan po yung kanilang mga materialis. Katunayan na naibaba ng truck dito. Marami na po talagang unti-unti nang lumilipat dito, guys, kasi ito po ay priority yung mga nangungupahan. Okay? 3,000, 5,000 ang bigat po noon. Ito ay may mga anak na. Okay? So ito po tayo doon sa taas. Yan po yung mga nagpagawa. Tabi-tabi na yung mga nagpapagawa ng konkreto dito. Bahay. Yung mga merong kaya. Yung mga walang-wala talaga. At least mayroon man ng kubo para matataging na ng ating City Hall. Ito po, may malaking puno sa gitna. Baka ito ay mabubuwal, sampalok. Sayang naman, daming bunga. Okay, dahil po talaga sa gitna halos. Ito pong area na ito ay engineer po yung may-ari. Napakaganda po yung ambience dito, guys. Tingnan nyo po. Ayan. Okay. Ito po yung tapyasan pa ng backhoe. Paakyat doon sa taas. Okay, paakyat dito banda. Matarik po ito, guys. Hindi po kaya ng truck. Mismong motor alanganin kasi medyo madamo-damo pa. Right, guys, ito po yung susunod na babakbakin. Ayan, may mga kubo-kubo na rin po ito. Mas maganda dito dahil pagka ito ay simento, ito po ay mas malapit doon sa high school. Okay, papuntang barangay. Kasi kung dito tayo sa baba,
marami pang paikot-ikot doon sa ilalim ng mangga. Pero once na matapos ito, itong access road na ito papuntang high school, ito ay napakalapit lamang. Okay, so hindi mo na kailangan dumaan doon sa mga tarik-tarik doon sa ilalim ng mangga. Okay, marami na pong nakatayo mga kubo-kubo. Ibig sabihin mga temporary lang po ito guys, dahil minamabilis ito ng mga residente dahil para sa tagging. Okay, papakita po natin kung gaano ka-legit yung area natin. Ayan, ganito po, nakatagging na po siya. Ayan, nakatagging na sa San Mateo, Rizal. Okay, so ito mga pahingaan, bakasyonanan, kasi meron pa naman silang mga tahanan dun sa hindi pa sila totally nakalipat dito. Pero hopefully sa susunod na mga panahon, okay, marami ng residente talaga dito. Yung baba, okay, sa na po yan, bakante pa po yan. Tapos dun sa tawid, yung backhoe po papunta na po rito. Okay, magkaroon po tayo ng kalsada dyan sa baba konti, diretso na po yan doon sa kabilang bundok. Okay, ang dulo po na ito guys ay yung Barbarato, yung kay Villar. Tapos yung kanan naman yung sa pa rin, sa Dika Homes. Okay, so napakaganda po dito guys, mga overlooking katulad ng Antipolo. Mga magaganda tanawin kasi overlooking papuntang Ortigas. Matatanaw po natin yung Ortigas. So marami pong resort dito dahil ang goal ng San Mateo, dahil 1/4 lang po ang kapatagan ng San Mateo Rizal. Ang goal po ng ating Congressman Jojo Garcia na mas mapalawak yung road accessibility dito sa mga kabundukan, dahil para sa turismo, makaakit ng mga turismo dahil marami mga resort na itatayo. Although dito kahit sa Manggahan may meron tayong itatayo na resort dito. So napakaganda po ang area nito. Ang unang-una, napakamura pa lang dahil ito po ay kaka-award lang ng government sa DNR. Kasi dati itong protected area, dahil nag-expand ang San Mateo ng nasasakupan. So ito ay na-award na po sa isang asosasyon na kung saan yung mga tao doon magpa-member sa ating asosasyon. Kung gusto sila kumuha ng area dito, may contribution lang po para sa lupa. Okay, hindi po talaga siya bilihan dahil ito po ay government. Right guys, so dito lang po muna tayo. Meron tayong project dito na ginagawa o kino-construct sa ating mga kasamahan dito. Tulad nito guys, gusto nang dito manirahan dahil nataging na po yung kanilang kubo. So ito po, yan, gumagawa po tayo ng dito. Pinapagawaan po natin ng septic tank. Okay, para po yan sa kanilang CR. At guys, napakaganda po ang environment dito sa kabilang bundok. Yun po yung Dika Homes. Inumpisahan na rin po nilang buldosin yung kanilang mga para sa roads accessibility. Okay, so kukunikta na to guys. Papunta na po rito ang para lang sa asosasyon natin yung backhoe. Good for 1 month. So kayang-kaya po kasi yung ibang area nabungkal na o napatag ng mga residente dito mano-mano. So ngayon, pag umakyat yung backhoe dito, tatanggalin na yung mga punong kahoy. Doon na lang sa baba konti ang ibaba konti yung lupa para makaakyat yung mga truck. So once patag na ito, ang kasunod naman ay sisimintuhin ng ating barangay Kapitan Kidlat, okay? Kapitan Lamsin dito sa Barangay Silangan, San Mateo Rizal. Right guys, ang ganda ng dito, tanawin, overlooking. So hanggang dito lang po muna tayo guys. Maraming salamat. Paki-share lang po, paki-like po sa ating munting channel. And of course, para sa mga baguhan, paki-subscribe naman po. Maraming salamat guys, and God bless sa ating lahat.